6.7 na milyong piso nightclub bill ni Ralph Tulfo sa Amerika. Umapela ng pangunawa sa publiko si Quezon City 2nd District Representative at Assistant Majority Leader Ralph Wendell Tulfo matapos mag-viral ang video niya noong Disyembre taong 2023 habang nagdiriwang at tumutungga ng mamahaling alak sa isang nightclub sa Las Vegas, Nevada. Sa kumalat na video, makikitang nagbayad si Tulfo gamit ang kanyang credit card ng 2 resibo na may kabuoang halaga na mahigit 6.7 na milyong piso. 42,605 United States dollars, 2.47 million pesos, 73,951 United States dollars and 64 cents, 4.29 million pesos, ayon kay Tulfo. Nag-ambagan umano sila ng kanyang mga kasama sa nasabing pribadong pagdiriwang, at walang kahit pisong pondo ng gobyerno ang ginamit. Ayon sa anak ni Raffy Tulfo, bagamat ginamit ang aking credit card, nag-ambaga naman po kaming lahat, nais ko pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Dagdag pa niya, nauunawaan niyang masakit sa publiko ang ganitong uri ng pagdiriwang, lalo na sa panahong mahigpit ang pagbabantay sa buwis, aniya. Magsisilbi itong paalala para maging mas maingat siya sa mga susunod na pagkakataon. Hindi ito ang unang beses na humingi ng pangunawa ang kongresista. Noong Enero taong 2025, nagsorry rin siya matapos 2 beses mahuling dumaan ng ilegal sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan. Anak ni Raffy Tulfo, parang ATM with legs, laging swipe sa kaba ng bayan. Imagine mo, isang gabing inom sa Las Vegas, $42,605, 2.4 million pesos, lang naman ang pinambayad sa alak, parang fountain ng tequila. Mula 2022 hanggang 2025, naka-jackpot ng 2.8 na bilyong piso na proyekto sa QC District 2, itong si Kong Ralph Tulfo. Ang tanong, proyekto ba o isa ring ghost project? Samantala, that's why my parents were so upset when I met my husband now was because they didn't want to let go of me and they would even say really bad things about my husband because he was not good enough, he was not financially good enough. So what was my armor? What was my number one power? It was my job. Nanawagan ang mga magulang ng aktres na si Heart Evangelista kay Senador Chis Escudero na layuan na ang kanilang anak. Hindi raw sila nirespeto ng senador, mas kakampi nga pa ibang tao kaysa sa magulang. Ibang tao kaysa sa magulang, di ba? It's always like, dapat always ang parent ang una. Emosyonal ang mag-asawang Ong Pauco, nitong Sabado kasi nag-alsabalutan daw si Heart at hindi na nila alam kung saan ngayon tumutuloy. Bunsod daw ito ng pagtutol nilang mag-asawa sa nobyo ni Heart na si Senador Escudero. Natatakot daw sila para sa anak dahil may problema umano sa pag-inom ng alak ang senador na hindi rin daw sila pinakikitaan ng relasyon. Dumating siya doon, gusto niya makilala yung magulang ni Heart. Dumating siya doon for the very first time, nakasalampak siya doon, amoy na amoy yung alak at parang nakakatakot, nakakabastos. Ang tao, pag bastos ng magulang, lalo na yung anak ko, balang araw, kawawa naman yun, baka kung anong mangyari doon. Hindi ako nagagandahan sa ugali niya. Yung mga katulong, nagsumbong sa akin, nung dumating ako, yung anak ko, binubulyawan ko sa taas, sinisigawan, lasing. At yung bata naman, duwag naman yung anak ko na yun, umiiyak lang nandun. Nakita mo kung gano'ng pagkatao na, respeto ba yun? Nandun pa sa lugar natin. Nag-aapila kami kay Mr. Escudero. Kung maari lang, iwanan muna niya ang anak namin para medyo magpalamig ng konti. Naniniwala silang malaki ang pag-uudyok umano ng nobyo ni Heart sa awayan ng pamilya nila ngayon. Ayon sa mag-asawang Ong Pauco, hindi itong unang pagkakataong nagkaalitan sila ng bunso dahil sa pag-ibig, pero ngayon lang daw umabot ng ganito katindi ang awayan. Ito sinabi sa akin, sabi niya sa akin, Dad, sabi niya, sana naman kung magkamali ako sa buhay ko ngayon, di ba? Magkamali ako ng pagpili. Sabi niya, huwag niyo naman ako itakwil. Favor the guarantee na you will always be there. Of course, magulang ako di ba? I always love her.